Click 160 naman yung ating gagawin mga sir, na kulay pula. At ang problema kasi nito mga sir, ito, start natin. Okay yung minor, maganda, pero kapag nilagyan mo siya ng gas, parang delay siya, delay. Ayan, isa pa. Halos kalahati na yung aking throttle sa pagpihit, pero parang ayaw pa rin bumigay or ayaw umarangkada, parang delay. Kaya sabi ng may-ari, kapag inakyat niya dun sa pauhunan, hindi makaakyat, tapos mamatay na lang daw siya, sabi. At meron siyang binigay sa akin na gasket or fuel filter, kaso iba naman. At hindi ito yung para sa 160. Kasi pag si 160 na click, iba na. Ang filter na niyan, mga ganito na, mahaba. Kaso iba yung binigay. Kaya ngayon, para malaman natin kung ano yung problema nito, magtitest muna tayo or i-check natin yung ignition coil, spark plug. Yun muna yung uunahin natin. At ang kilometer nito mga sir ay 21,838 pa lang. Medyo bata pa siya. Ito, customer ko na dati to sa Honda. Nung nasa Honda 3 shop pa ako, customer ko na to. At ngayon niya lang nalaman yung location. Dito yung shop. Kaya pinunta niya agad. At ayaw niya ipagawa sa iba. Sa akin lang daw, sabi niya. Kaya dinala niya dito ngayon. Kaya ito troubleshoot natin to para malaman natin kung ano yung problema nito. Basta pinaka-importante, tino-troubleshoot muna at wag muna kaagad bumili ng pisa, kasi yung pisa na bibili natin hindi pala kailangan. Kaya troubleshoot muna natin, mag-test tayo. Uunahin natin fuel pump, check natin kung malakas ba yung buga ng gas. Pangalawa, kuryente, spark plug cap hanggang sa ignition coil. Yun muna yung gagawin natin. Tapos mamaya i-diagnose natin, kasi kahit i-diagnose natin itong mga sir, hindi rin natin malaman kaagad kung ano yung problema na ito, kasi hindi natin makikita yan doon. Okay, try natin at tatanggalin natin yung upuan nito. Ito na mga sir, tanggalin na natin yung U-box, upuan, saka yung cover dito. Ayan, nakita na natin. Tapos nung tinanggal ko to, kasi parang chinik din yata to kung bakit palyado. Siguro hindi nila ma-troubleshoot. At napansin ko rin na nawala yung takip ng ito. Ito na yung pump. At tatanggalin muna natin to, saka natin i-on. Barahan lang din natin ang kamay natin kung malakas yung pressure, kasi mararamdaman nyo rin dyan mga sir. Kahit na wala kayong pang test ng PSI ng pump natin, basta aware kayo dito sa ginagawa yung pagganon, kasi hindi naman lahat ng pag-check merong, or di lahat ng mekaniko meron silang pang-test. At kapag ganito yung hose natin, kulay puti, hindi po yan kaagad na pagka inangat mo yung puti na yan yung lock, matatanggal mo na kaagad. Hindi ganoon. Susungkitin mo pa dito, gilid-gilid, tsaka mo siya mahuhugot. Pero kapag kulay blue yan, angat mo lang, tanggalin mo, mahuhugot mo na kaagad. Pag puti, hindi po yan basta-basta. Ayan, sungkitin natin. Iangat nyo ng konti, tapos dito iusog nyo, tapos lock nyo konti, saka gano'n nyo. Yan, example natin ayan, inangat ko yung lock pero hindi po yan kaagad matatanggal mga sir. Kasi dati kasi may nagpo-comment sa akin dyan madali lang daw tanggalin. Iangat mo lang daw, tapos pwede mo lang siyang hugutin. Kung yung blue sana, ito puti ito yun, madaling hugutin. Pero ito hindi. Susungkitin nyo pa rito sa gilid bago mahugot. Ayan, nahugot ko na. Hindi ko na naipakita kasi walang hahawak ng aking camera. Okay, on natin. Tingnan natin, pasiritin natin kung malakas ba. Uy, malakas yan mga sir. Malakas ng talbog or talon or i-on mo nga partner. I-on mo nga.
Okay. Yeah, susunod natin i-check yung spark plug cap, ignition. Kasi meron din ako na-encounter nito mga sir, ignition coil lang yung pinalitan ko. Same nung problema nito, ignition coil lang, nawala yung yung hagok. Ba kinakapos, wala naman din check engine. Kaya mas mainam talaga na tinotroubleshoot muna natin yung motor natin or yung ginagawa natin para hindi mapagastos yung may-ari. Ayan. Start tayo doon. Sa kabila naman, sa ignition coil. Okay, ito mga sir. Bali, i-check muna natin yung kuryente ng ating spark plug. Ayan, i-on ko muna. Tapos check natin yung kuryente ng spark plug. Ayan. Mahina yung niya, yung bigay ng kuryente. Kaya isa sa kung bakit pumapalya tong motor na to. Kaya ngayon i-check muna natin yung spark plug na tensioner ay yung ignition coil pala. Check natin kung spark plug ba yung problema niya or yung ignition coil. Tatanggalin natin yung spark plug cap. Check natin, test natin yung ignition coil. Nang wala yung spark plug cap, ididikit natin sa didikit natin. Kung mas malakas yung buga, dyan sa makina. Ilabas mo nito, hindi ko makita. Hindi mo makita. Yun, hindi mo makita. Ito, itaas mo. Oh. Yan. Yan, kita ang camera. Kita ang camera. Yan. Mga sir. Bali, ang problema lang dito nakikita ko, yung spark plug. Kaso wala ko available stock na ito. Gawa kasi ng mahaba tong spark plug. Mahaba ito, hindi siya parehas sa Quick 150, hindi siya parehas. Kaya ito yung pabibili natin. Kasi malakas naman yung buga ng pump natin. Tapos tinanggal natin yung kanyang spark plug cap. Mas malakas yung bigay ng kuryente nung tinutok lang natin yung ignition coil sa makina. Pero nung nilagay natin to, halos katingting lang yung lumalabas na kuryente nanggagaling sa ignition coil. Ibig sabihin, may problema na yung spark plug or palitin na. Kasi 3 years na rin kasi yung unit at hindi pa siya nagpapalit. Ito na mga son, nakabili tayo ng spark plug. At ang presyo ng spark plug, ayan, 719. At ito na yung spark plug niya mga sir. Ayan. Original din to, binili natin sa Honda mismo to mga sir. At ilalagay na natin para matestingan natin. Ayan, testing natin ulit mga sir. At nagpalit na tayo ng spark plug. At nakita din naman natin sa kanina sa spark plug niya. Tinesting natin yung spark plug yung mahina yung kuryente na lumalabas. At nagpalit na tayo. Testing naman natin kung same pa rin. Okay, maganda yung minor niya mga sir. Ayan, maganda. Tapos ayan, meron pa rin. Meron pa rin mga sir. Kaya matik, pupuntirihin natin uli. Ito. Puntirihin natin yung pump. Ito, papalitan natin to. Dito mga sir, sa fuel pump ni 160, parehas lang ito sa version 3 na Click 125. Pero ang gagawin natin dyan, kasi parang mahina yung bugan nito. Itong pump na to. Alam niyo naman siguro sa 125, mayroong mga i-vlog na ako ng ganun, halos mahina din yung kanyang buga. Halos parehas ng ganito. Halos hindi makaahon.
lalo kapag sa pataas hindi siya makahon. Kaya bubuksan natin to. Yung pump kasi ng Click 160 halos parehas lang din sa ADB na 160 na maliliit yung mga pump nila. Kaya ngayon ang gagawin natin dito, i-convert natin sa version 2 na 125. Kaso nga lang marami tayong mga papalitan dyan tulad nung sa floater, yung housing ng floater mga sir, kasi maliit yung housing ng floater ng 160 same sa Click na 125. Kaya papalitan natin yan. Kukunin talaga natin dyan yung pang 125 na Click. Kaya tatanggalin mo natin to. Ito na mga sir, tanggalin natin yung fuel pump. Yan, bagong bago pa. Kaso nga talagang maliit lang yung kanyang dynamo. Kaya ang gagawin natin dito mga sir ay magko-convert tayo. Yan. Gagawin natin at ang kailangan natin para mag-convert ng fuel pump ng Click 160, kailangan natin to kasi sa 160 na Click maliit yung butas niya dito at magkaiba rin dito yung butas. At syempre kailangan din natin ng fuel pump. Ang ilalagay kong fuel pump pang bit na FI na same lang din sa Click na 125 na malaki yung kanilang pump, yung i-convert natin. At syempre kailangan din natin ng ganitong wire na nagpa L, gawa kasi ng yung sa version 3 or Click 160 magkaiba yung wire nila. Kaya i-convert natin. Yan, ito yung fuel pump. Ayan, mas malaki. Ito mga sa may nabibili ito sa Shopee. O, kaya kung gusto nyo naman, bumili na lang kayo ng buong assembly nito mga sir, na nabibili din sa Honda. Sasabihin nyo lang, pang 125 or Honda Beat. Tapos, ang kukunin nyo lang doon, or papalitan nyo doon sa binili nyo ganon, yung floater, kukunin nyo lang to. Kasi sa floater kasi ng 125, saka Honda Beat, mas mahaba to. Kapag ginamit yung buo yun, pwede naman, kaso magkakaroon ng problema sa gauge ng gasolina ninyo. Kaya pagpapalitin nyo ito kasi maliit lang to. Kaya ito, wawalwalin na natin to. Ayan, nawalwala na natin yung pump. At ito yung kanyang fuel pump. Maliit lang siya, same lang talaga sa sa Click na version 3 na 125. At tulad ng sinabi ko, magpapalit din tayo ng wire tulad nito. Gawa kasi ng wire nya ganito, hindi yan papasok dito kapag nagpalit tayo ng pump o yung fuel pump motor. Papansin nyo, mas malaki yung ipapalit ko compare dun sa nakalagay. Kaya ito, wala na yan. Kukunin lang natin dyan floater, at ito ilalagay natin dito. Simbolic ko muna to. Yan, ganito yung forma niya mga sir. Hindi tulad nung sa stock nya, pahaba. Ito hindi. Tapos yung o-ring dito, huwag nyo kakalimutan yan. Kapag once na nakalimutan nyo yan, hindi nyo nailagay, kahit bago to, kahit kinumbert nyo na sa version 2, hindi pa rin po yan gagana or hindi siya andar. Dahil wala siyang pressure, singaw kung tawagin na lang. Kaya dapat ilagay nyo yung o-ring, dapat meron yan. Ito, na-symbol ko na. Tapos sa wire, mag-i-start kayo lagi dito, negative, positive, negative, positive. Mauna yung sa left side ninyo, yung wire ng ating fuel pump motor. Diyan yung ilalagay, negative, positive. Tapos dito sa may right side naman ninyo, negative, positive, yun yung sa floater. Ito. Yan, wala pa siyang floater at tatanggalin natin to. Kaya tayo nagpalit nung sa baba ng floater, yung bahay ng floater. Dahil mapapansin nyo to, maliit. Meron siyang divider na saktong-sakto lang dito sa maliit na pump. Yan, nagpalit tayo, tapos dito rin magkaiba. Yan, dito nitong ipinalit natin na nakalabas. Kagandahan lang sa 125, mas madali na kayo makahanap ng filter kaysa dito, at may presyo pa. Kaya ito, tatanggalin natin to. Kapag once magtatanggal naman kayo nito, ito lang yung tatanggalin dyan. Kumiyak. Yan, itutulak nyo lang to. Tapos sa kabila din,
tulak nyo lang to. Ayun, nakabuka na agad para matanggal nyo yan. Ayan, tanggal na natin. At ito naman yung itatransfer natin dito sa kabila. At papansin nyo, same lang din sila ng hulma. Magkaiba lang talaga dito sa floater, mas maikli dahil nagkatalo yan sa tangke. Ayan, papansin nyo, isasalpak ko. Ayan, diba, parehas lang. Ayan, hindi naman kayo dyan malilito kasi hindi rin papasok yan kapag mali yung pagkakalagay. Tapos ito ilalagay natin dyan, iayos natin kasi may lagayan dito saka dito hanggang dito sa taas. Ayan, nalagay ko na. Negative pa rin ang mauuna dito sa may left side ninyo, positive sa right side naman. Ayan, dapat ganyan. Bago nyo kalasin, mas maganda kung pipicturean nyo na lang muna para hindi kayo malito. Ayan, kulang na lang filter. Tapos testingin natin ulit kung palyado pa rin. Ayan, ito ilalagay natin fuel filter. Dito sa ginawa natin, dalawa na yung magiging choice niyo. Pwede nyo gamitin yung pang 125, pwede nyo rin gamitin yung pang 150 kasi parehas lang din naman sila ng ng suksuka ng filter dito. Magkaiba lang sa 150 puti yung yung filter nila, sa 125 ganoon pa rin. Ayan, lagay ko muna to. Yan, ganito yung magiging itsura niya mga sir. Okay, salpak na natin. Ayan, kinabit ko na. Tapos try natin. Tapos yan, ipipiti ko. Yan, sumusunod to sa ngayon. Dito nung una, lagang nadi-delay. Ito sumusunod na. Tapos sumilaw yung idling stop at yung kanyang voltage 14.2, goods na goods yan. Hindi na siya palyado. Kaya kapag once na gano'n na yung nangyari sa motor nyo, kung pumapalya-palya na, check nyo na yung fuel pump nyo. Ito. Pwede natin i-break na yung kanyang upuan. Mamatay-matay kasi gumagana yung idling stop nya. Ito na mga sir, tapos na rin natin yung Click 160. At kung same kayo ng problema nito mga sir, mapa 160 or Click na 125 na version 3 na gano'n yung problema, yun lang po muna yung mga gagawin nyo. Spark plug, tapos fuel pump, basta pinaka-importante walang check engine sa panel, goods na goods po yan. Ayan, dito na natapos yung ating video mga sir. Yun narinig yung kanina na tumunog, yan po yung sa pangilid kasi binuksan ko yung pangilid nya dahil nilagyan ko ng grasa. Okay, maraming salamat mga sir.